Assalamualaikum, magandang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito, gusto ko namang ibahagi ang iba't ibang mga simulain o batayang simulain sa paghahanda at ebalusyon ng mga kagamitang pagturo. So kung naalaala nyo last meeting, ibinigay ko sa inyo yung unang lecture natin hinggil sa katangian ng isang guro para sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral. So ngayon, sisimula naman natin itong batayang simulain sa paghahanda ng ebalwasyon ng ebalwasyon ng mga kagamitang panturo. So merong iba't ibang mga prinsipyo at teorya hinggil ito sa simulain sa paghahanda ng iba't ibang kagamitang panturo. Sa paghahanda ng mga kagamitang panturo, kinakailangan isaalang-alang at kilala ang mga prinsipyo at teorya sa paghahanda ng disenyo at mga set ng masistemang proseso sa paghahanda ng mga kagamitang panturo. So marapat lamang na kailangan natin itong paghandaan, lalong-lalo na kayo na pag mag-practicum kayo, kung paano pinaghanda, dapat maayos ito. Kung ano yung kagamitang ginagamit ninyo, marapat lamang na ito ay may kaugnayan din sa paksa na tatalakayin ninyo. So, kailangan talaga yung tinatawag nating paghahanda. At alamin din itong ano itong ibang mga teorya at saka prinsipyo. So, ayon kay Ridgeloth, sa kanyang pag-aaral noong 1983, sabi niya, ang teorya ay set na mga modelo. Ang teorya ay set na mga modelo at ayon din sa kanya, ang prinsipyo at teoryang ito ay tumutukoy sa pamamagitan ng descriptive at saka prescriptive na anyo. So alam naman siguro itong anong deskriptibong anyo at saka preskriptibong anyo. Dapat, kung ang teorya ay modelo, kung ano yung kagamitang inihanda mo, dapat naaayon dito ayon sa pag-aaral ni Ridgeloth. Isa namang manunulat, ayon naman kay Seals, in 1997, inilalarawan niya ang teorya bilang paliwanag ng pinomena at mga pangyayari na nakakatulong sa mga mag-aaral upang maunawaan at makaagapay siya sa mundong ginagalawan. So, kita niyo ha, sabi kay Ridgeloth, sabi niya, ang teorya ito ay modelo. Ito naman sa isang manunulat, inilalarawan niya na ang teorya ay ito ay paliwanag ng isang phenomena or mga pangyayari. Okay? So, ganun kahalaga, especially sa paghahanda ng ating kagamitang panturo. Okay? Ulitin ko, ayon kay Seals, inilalarawan niya ang teorya bilang paliwanag ng mga pangyayari or phenomena na nakakatulong sa pag-aaral upang maunawaan at makaagapay sa mundong ginagalawan. Si Merrill naman noong 1986, ang sabi niya, inilalarawan ang teorya sa paghahanda ng negosyo ng kagamitang panturo na isang preskripsyon upang matukoy ang angkop na estratehiya na angkop sa kagamitan upang ang mag-aaral ay matamo ang kanilang nilalayon. So once again, si Merrill na nagsabi, inilalarawan ang teorya sa paghahanda ng negosyo sa kagamitang panturo sa isang set ng preskripsyon upang matukoy ang angkop na estratehiya na angkop sa kagamitan upang ang mag-aaral ay matamo ang kanilang nilalayon. So I think malinaw naman sir itong sinasabi niya. Okay? Prescription upang matukoy ang angkop na estratehiya. So, once again, kung ano yung kagamitan, dapat malinaw yun sa iniisip mo, sa paghahanda mo, malinaw siya, naayon ba ito sa paksa na aking tatalakayin sa mag-aaral. Kaya nga, sabi nga, upang matamo ang kanilang nilalayon, especially sa ating mga mag-aaral. May iba't ibang batayang konsepto sa disenyo. So, yan yung mga teorya ayon sa iba't ibang manunulat, kanya-kanyang pananaw, pero pag napansin ninyo,
ano sila, interrelated, magkaugnay-ugnay sila. Kasi gusto lang ipakita sa tsuryang ito na dapat sa inyong paghahanda, lalong-lalo na sa kagamitang panturo, na dapat maayos ito, angkop ito sa mga pangyayari at saka of course sa sitwasyon sa maaring paaralan ninyo at saka sa sitwasyon mismo sa silid-aralan or sa kapaligiran ng inyong paaralan. So sa mga batayang konsepto naman sa disenyo, ang mga kagamitan ay kailangang malinaw at makaugnay at nakaayon sa kurikulum na ginagamit. Ito ay tumutulong sa pagsasakatuparan ng mga layunin at pagkatuto. So tandaan ninyo ha, ang mga kagamitan dapat malinaw na may kaugnayan at nakaayon sa kurikulum na ginagamit. Halimbawa, anong kurikulum natin? Of course, Filipino major kayo. So lahat, isipin ninyo na itong gagawin kong kagamitang panturo na ayon doon sa kurikulum. Kung baga, huwag kang lilihis. Huwag kang maghanap na iba, huwag kang magpayunik. Pag hindi naaayon, di huwag na. Baka magiging distraction lang yun, disturbo lang yun sa pagkatuto ng mga bata kapag ito ay hindi naaayon. Pero kapag naaayon yun, doon masasabi natin na natututo ang mga bata at saka nagugustuhan nila yung strategiya mo at saka yung kagamitan na inihanda mo. Of course, ang pinakalayunin para sa pagkatuto ng mga kabataan. Sa curriculum planning, dapat ito yung dapat tandaan daw. Pagtukoy sa pamangangailangan ng mga mag-aaral. Halimbawa, pag ma-assign kayo sa liblib na lugar, alam niyo kung ano-ano yung pangangailangan ng mga mag-aaral. And I think, yung mga magulang siguro, kung guro man yun, na-assign sa isang rural areas o liblib na lugar, isa sa mga pangailangan doon, of course, mga kagamitan. Walang kagamitan mga bata. Okay? Then, ang isa doon, walang makakain, walang baon ng mga bata. Siguro, from your observation sa mga balita, napansin ninyo, minsan ang mga teacher yung nagpo-provide. So, sa curriculum planning, i-consider din yon. Ano yung pangangailangan sa mga bata? Maliban sa mga materyales, maliban sa kagamitan. Dapat alamin mo yon. Pangalawa, pagbuo ng tunguhin at layunin. Alam naman natin yon. What is your objective? Ano yung layunin mo? Especially sa pagtuturo mo. So, yun. Kailangan din yun sa plano. Then, pagbuo, of course, ng mga materyales. May plano ka na, alam mo ng kailangan ng mga bata, alam mo ng layunin mo. So, therefore, ano yung mga materyales na gagamitin mo? So, balik tayo sa liblib na lugar o doon kayo ma-assign sa liblib na lugar. Alam natin, walang kuryente doon. Anong gagawin mo bilang guro when it comes to instructional materials? So, hanap ka. Kaya nga, dapat ang teacher daw, sabi di ba, alam niyo yan, dapat resourceful ang teacher. Kung ano yung mga gamit na nasa kapaligiran, gamitin mo. Huwag ka nang mag-expect, kagaya sa inyo ngayon, sa inyong henerasyon. Kaya nga, tinatawag man kayong digital natives daw kayo. Kasi kayo yung sa makabagong teknolohiya, dapat alam ninyo. Pero pag na-assign ka sa walang kuryente, kumpleto ka nga, may laptop ka, may projector ka. Pero ano ngayon pag walang kuryente? So, yun ang dapat alamin mo sa pagpaplano. Buuin mong material na naaayon din sa lugar na yun. Sana malinaw yan. Then, pagbuo ng pagsusulit. And of course, alam natin yan. So, sa pagsusulit, kung ano yung sa banghay aralin, ano yung tinuturo mo, doon mo rin. Iplano mo na yun na dapat lalabas. Kaya nga may mga teacher na hindi pa natalakay magbigay ng exam sa mga bata. Anong alam sa mga bata? Kaya nga sa pagsusulit, sa pagpaplano, unfair naman sa mga bata na hindi nabasa. Siguro dito sa inyo, sa kolehiyo, may mga gano'n naman. May module kayo. So ang mga teacher nag-expect yan, you have to read in advance. Kahit na mag-exam pa siya anytime, at least alam mo. Pero karamihan, in reality, ayaw man magbasa ng mga kabataan. At kayo yun, ayaw din yung magbasa. Okay? Kaya nga noon, face-to-face pa tayo, napansin ninyo? Quiz tayo next meeting. Then, pagdating ko, pagka next meeting, maabutan ko, sige pa, aral. Na dapat, wala na sana yun. Ano ay, napaghandaan na. So, that's the reality. Okay.
Then, sa implementasyon ng curriculum, sabi nga, pagtuturo, yun yung sa implementation, of course. May nabuo ka ng plano, of course, i-implement mo na yon na nasa curriculum. Of course, papasok na tayo na ituturo mo na yon sa mag-aaral kung ano yung naplano mo, kung ano yung napaghandaan mo. Then, pagsasagawa at pagpapamulat at pagsasagawa ng pagtuturo. Yan. So, ituro mo, gawin mo na, action na yon. Then, pagsulat ng mga karagdagang kagamitan. Okay? Pagsulat ng mga karagdagang kagamitan. But sabi ko nga sa plano, dapat alam na ninyo. Alam ninyo kung ma-assign ka sa liblib na lugar, ang mga kabataan, kulang talaga yung kagamitan. DepEd, alam naman natin sa DepEd. Alam ninyo yan kung mga guro yung mga magulang ninyo. May mga libro pero pinapalabas lang ang libro kapag kailangan, pag may mga supervisor, may nadarating, may bisita. Pag wala, tinatago yan. Okay, tinatago yan. So, yun talagang problema. Kaya nga, sa susunod siguro na mga paksa, may ipapanood ako sa yung pelikula, maaring next week, at saka doon niyo i-critic yung pelikula, ito ay hinggil sa isang guro. Okay, para makita niyo ito kasi na-assign siya sa liblib na lugar. Ideal teacher siya, bright siya, pero na-assign sa liblib na lugar. Paano niyang pinaghandaan yon? But well, sige, papanoorin, isend ko yan sa inyo ang link para mapanood natin. So that's under implementation. Then what about evaluation? Pagbibigay ng pagsubok ng mga mag-aaral, it's normal na bigyan mo naman ng exam ang mga bata. Pero alam nyo, nagdepende yan sa isa sa mga lugar. May mga kakilala ko, kapitbahay ko dito, galing Australia, dinala niyo mga anak na nung bumalik sila dito sa Pilipinas, sabi nila, nag-share, alam nyo brother, doon sa Australia, mga anak ko, wala silang examination. Wala nga mga libro. Sabi, paano na lang yun? Pero natutuman sila, magaling man mga anak ko. Pero napansin niyo, depende yan sa educational system ng isang bansa. Sa atin, isang katutak na mga libro. Okay, pero sa DepEd, tinatago yan kung sa liblib na lugar ka. Okay, then, kailangan din natin magbigay ng quiz or exam. Okay, para masubukan din yung kakayahan ng kabataan. So, wag nating tularan yung iba kasi siguro ang educational system nila, iba yung sistema nila. So, iba din tayong mga Pinoy. Sabi nga nila, mas mahirap dito ang ating educational system kaysa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Ganun din mga sharing sa mga classmate ko nung nasa seminaryo pa ako, pinadala sila sa US, pinadala sa Roma. Sabi nila, wala mang masyadong, madali lang ang pag-aaral doon as long as you will know the language. Samantala dito, grabe. In toto, halos papatayin ka ng mga guro. Kagaya ngayon sa DepEd, performance task. May quiz pa sila. Well and good, walang problema. Pero minsan pinapatay yung mga bata. Not only mga bata, tayong mga guro. So, well, yun yung sistema natin. Kung bulok man ang sistema, may problema din. Okay? Ako nga, during our time, nakagraduate man ako, pobre ako, wala akong libro noon. Pero ngayon, mga anak ko, isang katotak na mga libro. Okay? Hindi man natin kinukumpara, pero sabi ko, nagdepende yan sa sitwasyon, nagdepende talaga yan sa sistema din. Pero sa atin ngayon, for the meantime, susunod tayo na kailangan yung pagsubok or exam or para sa i-evaluate natin yung kakayahan ng kabataan. Then, pag-evaluate din sa curriculum. Sana naman, ang curriculum, especially dito sa atin sa college, of course, ini-evaluate ang curriculum every 3 years, every 5 years, nire-review yan kung naaayon pa ba or napapanahon, relevant pa ba yung curriculum na yon. Ang DepEd, siguro mayroon din silang pag-aaral na ganon, na they have to re-evaluate or evaluate the curriculum, pero habang tumatagal, dumadami mga subject sa kabataan. Kaya nga, dumadami din yung mga libro. Dami-daming curriculum. Siguro nag-aral man kayo sa Lives and Works of Rizal, may subject man, nadaanan niyan. Tingnan yung subject ni Rizal. Mabibilang mo lang. Nung nag-doctorate siya sa medicine niya, o kahit nasa kolehiyo, tingnan niyo sa card niya.
Uy, kunti lang subject nila. Samantala ngayon, parang times 3 na ang subject. Okay? So, nagbabago siya. So, once again, kailangan sa evaluation, pagsubok sa mga bata at kailangan i-evaluate yung curriculum kapag ito ay naaayon pa ba sa kasalukuyan. Ang mga kagamitan ay kailangang autentiko at makatutuhanan ang teksto at gawain. Okay? The instructional material, kung sa English pa, it should be authentic. It should be authentic. Totoo, hindi plastic. Tunay dapat. Pero pag magsabi ka sa literal, Sir, pwede ba itong ihalimbawa ko bilang kagamitan itong plastic na bulaklak? Ano sa palagay ninyo? Pwede o hindi? Pwede naman, auto plastic yun. Pero hindi yun literal na. Yes, authentic naman siya. Bulaklak naman. But it represents sa bulaklak. Pero plastic, alam mo, plastic yun. Okay? Pero kung na-assign ka sa dami-daming bulaklak ngayon, kuha ka ng preskong bulaklak. Gawin mo yung example or modelo, wag na yung plastic. Okay? Sana malinaw yan. So, ilagay mo sa teksto, lalong-lalo, yung makatutuhan na talagang totoo. Okay, tandaan ninyo yan. Then, ang mga kagamitan ay kailangan gumigising sa kawilihan ng mga mag-aaral at humihikayat ng interaksyon. Higit na pagkatuto ng mga mag-aaral kung may interaksyon na naganap sa kanya at sa kanyang paligid. Ang ganda nito, ha? Kagamitan na ginagamit natin, pag ito'y authentic, makatotohanan ito ay gumigising sa kawilihan ng mga mag-aaral at humihikayat sa iba't ibang interaksyon. O, halimbawa, turo kayo ng tula. Kung may dala-dala ka doong preskong bulaklak, yan. Mga bata, may nakita kayo dito? Ano nakikita ninyo? Pues, gumawa kayo ng tula batay dito sa nakikita ninyong bulaklak. Then after that, kasi sabi nga, ito yung ginagamit mo na materyales, binigyan sila ng time na mag-isip, din pagkatapos, maaring ibahagi nila sa klase ang ginawa nila. At doon, ang interaksyon nandoon at doon din natututo ang kabataan. Hindi lang ikaw na guro natututo, pati na ang estudyante mo at buong klase. At saka na-trigger yung sinasabi nating malikhaing pag-iisip ng mga kabataan. Kaya nga, yun yung kulang ng mga teacher. Sana kayo, pag magiging guro kayo, mag-practicum kayo, dapat wag yun. You have to trigger. Kasi sabi natin noon na ang bata may alam yan. Kailangan mo lang i-discover, kailangan mo lang ngayon i-trigger para ang interaksyon nandoon. Sa kolehiyo, napansin ninyo, nung face-to-face pa tayo, di ba, nag-post ako ng mga katanungan. Minsan, ang tinatawag ko yung mga maiingay. Okay? Minsan naman yung medyo tahimik. Then, kadalasan, of course, yung nagtaas ng kamay. Okay? Pero may mga tao dyan, hindi magtaas ng kamay, pero may alam. So, trabaho mo na bilang isang guro na maaring tawagin mo para maipalabas niya yun at nagkaroon ng interaction. And I think malinaw yan. Kaya, once again, dapat ang kagamitan na ginagamit ninyo, yung instructional material, ang isa sa pinakalayunin ay gumigising sa kawilihan ng mga mag-aaral at humihikayat ng interaction, ha? Humihikayat ng interaction. Hindi lang maganda masyado yung inihanda mo na kagamitan, and of course with that, ikaw na trabaho mo rin ang teacher na paano mo hikayatin sila na mag-salita o mag-interact yun sa'yo yung mga estudyante. Kaya nga, sabi ko na nasa sa teacher lahat. Nasa sa teacher lahat. Kasi may mga teacher din ayaw magtanong, sige lang daldal, sige daldal. Buong oras na nasa silid-aral, sige lang daldal, hindi naman nagtatanong. Yun yung karamihan sa mga traditional teacher. May mga ganun palang pabang teacher nyo ngayon. I think mayroon pa. Sige lang siya daldal, sige daldal, hindi naman nagtanong. Kaya yung iba natutulog. Okay? Sige lang daldal. Akala siya yung may alam.
Kasi yung mga traditional teacher, yun yung mga taong, sila lang, jack of, sila lang may alam. Nung nagturo ako sa NDU, ganun din, may isang matandang akong kasama, dapat makinig lang kayo. Okay? Di buong oras makinig ka. Kung magtaas ka na kayo, huwag ko munang magtanong. Bawal magtanong. May problema. Sana kayo mga makapagong mga guro, hindi kayo ganon. Para, sabi ko nga, ang interaction doon din natututo. Hindi lang ikaw bilang guro, pati ang buong klase. Ang mga kagamitan ay humihikayat sa mga mag-aaral na gamitin ng wasto ang wika sa kanilang pakikipagtalastasan sa loob at labas ng paaralan. Okay. Ganda din ito. Kung ano yung kagamitan mong, kung ang pinaka-intensyon ay humikayat sa mag-aaral, dapat ito din ay magdadala sa kanang daladala nito paglabas nila o sa loob kung paano gamitin, especially yung sa pakikipagtalastasan, especially yung wika natin. Kaya nga, to my surprise, di ba may isa yung nagsabi from DepEd yata na ang Korean language ay gawing elective. Sabi ko, ano ito? Nagkaletse-letse na? Hindi pa masyado sa ating wika, hindi pa masyado alam. Wala pang alam sa wikang Filipino. Then here comes i-elective ang Korean kasi ang young people daw magaling sa Korean. Sabi ko, naloko na. Sabi ko nga, Cebuano man ako nung naturo ako sa Cebu, na-assign ako doon, magaling mag-English, pa-Englishin ang mga Cebuano. Pero pa Filipinohin mo, nga. Same issue na nag-aral ako sa Ateneo, sa Cagayan. Galing mag-English. Pa-Filipino, nga. Then, ngayon, sabi, magaling na ang mga kabataan dahil itong may Korean na mga nakikita sa television, gumagaling sila. Sabi ko, sana mag-isip-isip din ito. Buti na lang hindi tuloy. Mag-isip-isip itong mga head natin. Kung sino man yung tonto na head na yun, I would say tonto. Ano ay? Hindi nag-isip. Hindi pa maalam sa wikang Filipino, mag-Korean na. Okay, sana malinaw yan sa inyo, kayo mga makabagong guro. Malapit na kayo mag-practicum. Sana may apply niyo itong mga sinasabi ko. Ang mga kagamitan ay humihikayat sa mag-aaral sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkatuto kung paano matuto. And I think malinaw yan, self-explanatory yan ha. Humihikayat sa mga mag-aaral sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkatuto kung paano sila matuto. Kaya nga sabi natin, ang pagkahanda ng kagamitan, ang pinaka-intensyon, humihikayat at higit sa lahat, doon yan natututo ang ating mga kabataan. At alam mo, pag ikaw creative masyado na teacher, yun yung nagiging legacy mo, yun yung trademark mo. Okay, mag-graduate man yung mga estudyante, yun yung trademark mo. Alam mo si Madam kagaling sa PowerPoint. Alam mo si Madam kagaling gumawa ng visual aid. Grabing mga decoration sa classroom. Yun yung trademark mo. Okay? Pero pag hindi ka resourceful, hindi ka creative, ano kayang iiwan mo sa kabataan? Si Ma'am, magkuto-kuto lang man yan doon. Chismusa man yan si Ma'am. Ganito, ganyan. Napansin nyo? So, babalik din sa inyo. Then, kung sobra ka ring higpit, parang sino si Ma'am? Pangit-pangit pa, sungit-sungit pa. Babalik din sa'yo. Okay? Sabi ko, mahirap ang pagiging guro. You cannot please everyone. Alam natin yon. Okay? Pero sabi ko, dapat ikaw bilang guro, mag-iwan ka ng legacy. Mag-iwan ka ng trademark mo. Sabi ko sa inyo, di ba? Sana naman si Brother Joas may iniwan din na mga trademark. Pero ang trademark ko, ang iniwan ko, kasi marunong ako mag-magic, magic lang maalaala. Sana kayo, hindi ganun hana. Yung si Brother Joas, yung The Magician, yun lang maalaala. Pero, and I think it follows. Kung naalaala man nila yon, sana naman yung mga tinuturo ko, nagiging bahagi at parte na sa kanilang buhay. Okay? Ang mga kagamitan ay humihikayat sa mga mag-aaral na magamit ang mga kasanayan sa wika ng kanilang mundong ginagalawan. Ulitin ko humihikayat sa mga mag-aaral na magamit ang mga kasanayan sa wika sa kanilang mundong ginagalawan. Tayo, nagkataon lang,
na kayo, mga major niya is Filipino. Kasi during my time, kapag Filipino, ang major mo, automatic agad yan, bakya yan, low-tech yan, parang discriminated. Pero ako hindi ako nagpatinag-tinag. Sabi ko kayo, mga English major, pero latak kayo. Kasi so sobrang dami, because of this, the colonial mentality. Kasi ito yung iniisip din ng mga karamihan. Pag magaling ka sa English, magaling ka na. It's not true. It does not follow. Okay? It does not follow. Kasi ang kakayahan, kayong bang, kung magaling ka sa English, ay hindi yun sukatan sa iyong katalinuhan. Tandaan ninyo yan. At bakit? First world country, Japan, the majority ay marunong ma-English. Bakit magaling sila? Then tayo, nagkunwari, mga Pinoy, kagaling natin mag-English. Ano ngayon sa ating ginagalawan? Our politicians. Kaya nga noon, in fairness naman si Pinoy, hinahangaan ko si Pinoy. Every time na magkaroon siya ng SONA, yung State of the Nation address for 6 years, puro Filipino, ang gagaling. Si Erap din one time, nag-attempt yun siya na sa summit ng mga presidente sa buong mundo, na nag-attempt siya na Filipino ang gamitin sapagkat ipagmalaki natin ang wikang Filipino. Pero hindi lang yun natuloy kasi natanggal din siya sa pwesto. Pero at least may mga leader tayo kung saan sinisikap din nila na ang mga tao ay dapat magkaroon din ng yung baga, maalam sila sa kanilang sariling wika. At alam natin dito sa Pilipinas, ang dami-daming mga wika. Pero at least meron tayong iisa, ang wikang Filipino. Alam na niyo yan. Okay? Ulitin ko ang kagamitan ay humihikayat sa mga mag-aaral na magamit ang mga kasanayan sa wika na ng kanilang mundong ginagalawan. And I think malinaw yun. But I'm not saying na dahil Filipino tayo, huwag ka nang mag-aral ng English. So hindi naman ganon. Hindi naman ganon. It's good that you are good in English. It's also good that you are good in Filipino. Okay? Yun yung dapat. Kaya nga, noon sa amin sa education, may double major man. Major ko Filipino, nag-minor ako ng English. Then, pwede ka magdalawa ng minor. At least, both languages, may alam ka. Okay? Pero sa atin ngayon I'm not saying na sa ating mundong gilagalawan, dapat wika lang Filipino. Hindi naman ganon. Kasi, until ngayon sa atin, yung bilingualism, nandyan pa man yan. Hindi yan mawala-wala. Okay? Kaya kung tutuusin naman, sabi naman natin na Filipinos are great imitators. Kahit ano man i-imitate. Lalong-lalo sa lingwahe. That lingwahe, di ba, kagaling natin. Saan man tayo mapunta, tingnan nyo itong ating mga OFW sa Saudi. Mga professional ba yung karamihan? Hindi. Pero pagbalik dito, wow, Arabic, mani-mani na lang yung Arabic. Mahirap ba Arabic? Hindi, mahirap kasi nandoon sila. Bakit ang gagaling nila? Gets? Papuntahin mo sa Japan. Pagbalik, Nihongo, kagaling-galing. So, ganon tayo kagaling. But, once again, dito sa Pilipinas, sa ating ginagalawan, huwag natin kalimutan ang ating sariling wika. Di ba? Ilang beses na tayo, every time magkaroon tayo ng buwan ng wika. Ano yung kay sinabi ni Rizal? Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa, ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Napansin niyo? Ang ganda ng awit, pero sa totoo lang, hindi ito isinasabuhay sa karamihan sa atin. Pero tayo yung mag-umpisa, kayo yun bilang mga young teachers. Sabi ko nga, marapit na kayo mag-practicum, kayo na yon. Kami, tumatanda na kami, pero at least ako, I'm very proud na dala-dala ko yon. Hindi ako nahiya. Nagtuturo ako ngayon sa mga doktoral, kumukuha ng masteral. Of course, pa-English tayo, but there are times na dili makasugakod ba? Of course, sabi ko, Filipino, in peace education, kasi peace yung doktoral ko, language is not an issue. Language is not an issue. Ang mahalaga doon, natututo tayo. Okay?
So, yun yung punto dyan. Then, may mga pamantayan sa kagamitang panturo. Una, tandaan ito, sa pag-aanalisa or the analysis, kailangang mahalaga ang layon kung bakit bubuo ng kagamitang panturo. So, yun ha. Sa analysis, sa pag-aanalisa, kailangan daw mahalaga. Ano yung layon mo? Ano yung gusto mong mangyari kung bakit bumuo ka ng kagamitang panturo? Okay? So, ulitin natin itong kagamitang panturo. Sabi natin kay humihikayat ito, gumigising ito sa mga mag-aaral at saka magkaroon ng interaksyon. Okay? Malinaw yon. Then, sa pag-aanalisa, kailangang nakabatay sa kawilihan, suliranin at pangangailangan ng target na gagamitin. Okay. So, not all the time, halimbawa, may ginagamit kang IMs or instructional material. Pagkatapos, sa buong taon, yun lang din ginagamit mo. Ay, hindi naman. Dapat it should be a variety of instructional materials kasi sabi man natin, nagdepende yan sa paksa. Nagdepende yan sa sitwasyon. And I think malinaw yan. Kasi magsabi, uy, gano'n naman yan. Parang sirang plaka, paulit-ulit. O gano'n naman si teacher. Di ba? May mga gano'n. Okay. Then, sa pag-develop ng curriculum grade, ito ay makakatulong sa pagbuo at paghahanda ng mga materyales at guro kung anong content or literacy level ng mga kagamitan ang ginagamit ng mga mag-aaral ba na inihahanda nila. Okay. The content and the literacy level. So, ngayon nga tayo sa mga makabago ngayon, sa DepEd ngayon, I think ito yung dapat. The content, tapos pati competency ng isang mga bata. Then, here comes paghahanda mo sa materyales, dapat naaayon ito. Kung baga ba, the journey with each other, your kagamitan na ginagamit as well as the content, sana pare-pareho sila, hindi yung magkaibang direksyon. Kasi pag magkaiba yon, nalilito yung mga bata. Hala, ano itong kaugnayan sa tinuturo ni ma'am at saka itong instructional material na ginagamit niya? Baka walang kaugnayan. So ngayon, sabog. Sinong sabog? Ikaw bilang guro. Okay? Then sa pagpili ng tema, I think marami, nadaanan naman din siguro nyo ito, mag-set ng prioridad batay sa pangangailangan at kahalagahan ng issue. Okay, yun na yan. Alam na, what is your priority? Although mayroon tayong mga libro, mayroon kayong mga libro na binabasihan sa klase, pero minsan, pag pwede ka ba lalayo? Pwede naman siguro. Pero dapat gawaan mo rin ng banghay aralin, yung lesson plan. Para kung baga, swak ka pa rin. Bullseye ka pa rin na target mo yon. Ang dapat i-target mo. Okay? Then magtala ng mga issue at idikit sa chart at para makikita ng target na gagamit. Okay? In your classroom, pag maging advisor kayo, yung sa every time may opening sa DepEd, DepEd, saka elementary at saka high school, may talagang mga teacher dyan mag-trending. Anway, yung one time, naalaala ko, ang kanilang classroom, Hello Kitty lahat. Hello Kitty lahat. So, mga pang-elementary man yun. So, very attractive. Yung mga bata, parang balik-balikan, gustong mag-aral. So, nasa sayo talaga ng mga teacher. Minsan, dinidikit kung ano yung mga issue. Okay? Karamihan nga idinidikit dyan, mga kasabihan natin, di ba? Taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruunan. Then very common sa lahat, honesty is the best policy. Pero nakakalungkot to English kasi yun, baka hindi naintindihan. Pagdating, baka graduate ng Catholic school o mga religious schools,
Pag naging leader, kawatan din. Saan ang honesty? So that's the problem. I think there's a problem with the system. Okay. So once again, magtala ng mga issue at kailangan idikit ng chart, idikit ninyo. So it's part of your creativity, especially sa pagpili ng tema. Makipag-ugnayan sa talakayan sa taong may sapat na kaalaman sa isyong gagamitin. Hilingin sila na magbigay ng kanilang mga opinion or issue. O pwede naman ito. So, you can invite or you can ask, you can talk kung sino yung may alam, kung may expert. Halimbawa, kayo, as teacher, sabi man sa DepEd na i-integrate yung peace education. So, look for the person na may alam sa peace education. Kasi ngayon sa DepEd, kahit saan ka magpunta, buong sulok ng Pilipinas, this school is a zone for peace or of peace. Tanong, kaintindihan ka ng principal kung ano yung kabuuan o ano yung peace, ano yung culture of peace? Buot-buot lang sila. So dapat, you have to consult. Or one time, may mga eskwelahan naman, lalaw na dito sa Cotabato, itong Marquez. Itong Marquez dito noon, when I was in the university, isa yan sa parang adapted school when it comes to peace. Kaya nga, naging model din yata yan sila. At pwede na silang tanungin kasi sila yung talagang may alam. Kaya nga yun, ang iba, school zone for peace, ang school daw. Wala ngang lecture sa peace ang mga teacher, how much more ang mga mag-aaral? So, why not invite? Halimbawa, kung ikaw yung guro, in case lang, kung buhay pa ako during that time, na-assign ka. Then, sabi man, i-integrate ang peace education sa curriculum ng DepEd. Then, December yon yung week, di ba, mayroong Peace Week tayo sa Cotabato, sa Mindanao. Then, gusto mong mapalaliman, matuto mga bata, I think you can invite me because I know that's my doctoral. Mga tipong ganun ba? Kaya kung buhay pa ako during that time, kung nagkataon, inatasan ka sa principal, ma'am, ikaw man ganito, ganyan, baka may kilala ka. You can invite me or other peace advocate, peace educator. And why? Hindi naman sa pagmamayabang, sila yung mga taong at least may alam. Kaya hindi pataka ba? So, tandaan niyo yan ha. Nakipag-ugnayan, especially sa pagpili ng mga tema, sa mga taong may alam, may sapat na kaalaman, kung may issue kang tatalakayin. And with that, kung baga ba talagang makatutuhanan ka, mga bata, wow, ang in-invite, natuto talaga kami. Okay? So then, bumuo ng layon, content, nilalaman, target na gagamitin. Alam niyo yan sa pagpaplano. Then, pag-aralan ang angkop na materyales o kagamitan sa isyong napili. O pag-aralan talaga. Na halimbawa, your topic is about kahirapan. So, anong structural material? Na-assign ka sa liblib na lugar. So, planuhin mo yon. Siguro maggupit-gupit ako ng mga picture sa mga magsasaka, maggupit-gupit ako ng mga picture sa mga squatter areas, maggupit. Then with that, makita ng mga bata, piniliwanag mo, hala madam, may interaction. Why? Kahit na sa pagdikit mo lang yon sa mga picture na yon. Sabi ng mga bata, mahirap man kami, pero mas mahirap sila, walang bahay. Kami may bahay, kahit na barong-barong ito, meron kaming bahay. Sila, wala talaga. Nakahiga lang kahit saan-saan. Kita niya the interaction? Kaya kailangan nyo, planuhan yung mga material na ginagamit, especially sa pagpili din ng tema. And I think that's malinaw. Then, sa pagpili ng layon, isipin ang makabuluhang pangangailangan ng komunidad. Okay. Makabuluhang kailangan ng komunidad. Balikan ko ito, na-assign ka sa pobre na mga lugar, dapat alamin mo yon. Anong magagawa mo doon? Then, may kaugnayan sa buhay o may kaugnayan sa buhay na buhay o pangyayari ng mga mag-aaral. Okay, tingnan niyo yon. Bakit kailangan may kaugnayan sa buhay ng mga mag-aaral? Para makakonect sila. Okay? Then, may kaugnayan din sa gawain at kultura ng bansa. Relihiyon at saka ideolohiya. Alam niyo yan. Meron kayong subject dyan. Yung wika, kaugnayan ng wika at relihiyon at kultura. So, alam niyo yan. Ha? Kung paano yan iugnay.
Then, makapagpaunlad ng kasalukuyan ang mga mag-aaral sa kasanayan. Then, maliwanag at tiyak. Okay, maliwanag at tiyak sa pagbuo mo ng layon, sa pagbuo mo kung ano mong gustong mangyari sa iyong mag-aaral doon sa kanyang komunidad o sa paaralan. Then, sa pagpili ng mga format, may kanya-kanyang uri ng format, especially kung paano ihanda yung materyales. And I think in your education subject, mayroon din yan. Pero by the way, mayroon kayo ha, I think one of your education subject, parang duplication nga ito, nakita ko to sa Filipino. Basta yung the preparation of structural materials, mayroon yan. And I don't know kung mayroon kayo sa education, kasi itong subject natin, isa ito parang follow-up lang ito, kasi pare-pareho man. Kasi nung kumuha ako ng education, itong subject na ito, education subject man ito, hindi man ito Filipino, major sa Filipino. But well, kung duplication man, nagkataon na ang medium instruction ay Filipino, so well and good, okay lang, at least doble na ngayon ang alam ninyo. Education subject, instructional material, and here comes one of the major subject, parang a supplement, kung maging anumang plus supplement ang major natin or yung supplement yung education. But I think it should be the education. Okay? So, ibig sabihin, sa format, pagpili ng format, kanya-kanyang format yan. Nagdepende. Pero ako, may advice, sa pagpili ng format, doon ka sa format na madali lang gawin. Kasi yung ibang mga teacher, kung magaling ka talaga, creative ka, maghanap ka ng format na mahirap. Pero pag mahirap ang format, sinong mahirapan, mag-aaral mo rin. Okay? Tandaan niyo yan. Now, ang pagkilala sa iba't ibang anyo at format ng kagamitan ng panturo, may mga kategorya din ang format sa kagamitang panturo. Keto, pagsulat ng formal, like the booklet, flashcard, flip chart, poster, comics, at iba pa. So, may kategorya format, iba-iba din yan. Pagsulat ng formal yan ha, sa mga booklet, so yan. Meron yan, and I think alam niyo yan. Sa may mga ito sa makabagong teknolohiya, kasi may pinagawa ako doon na booklet, mayroon na din yung mga command. So, dapat kayo, maalam kayo dyan kasi you are young minds pa kayo. Kami nga may mga edad na, mga veterano na, papaturo pa kami at gusto pa kaming matuto. Okay? Then, sa electronic media naman, like audio tapes, the videos, television, radio program. Ngayon, pandemic, ginagamit sa DepEd ang radio program. Problema, nakikinig kaya mga bata? May television program din, nakikinig kaya mga bata? Yun yung malaking tanong natin ngayon. Sinubaybayan kaya ng mga magulang? Yun yung malaking tanong natin ngayon. May module man sila, pero mga module may sagot. Binabasa ba ng mga bata? Hindi. Sinong sumasagot? Mga magulang. Kaya nga dapat with high honors, dapat mga magulang. Social media ngayon, mga magulang, puro pasikat. Kaya ang anak nila, noon, wala namang honor. Ngayon, with honor na. Congratulations, I'm very proud of you, anak. Ganon kaagad. Kuha natin, social media. Okay, I'm not saying na ako, as parents, proud ako. Pero pag magpadayo ka, pag wala honor, di man magpadayo, congratulations, anak. Without honor ka, but I'm happy. Okay? Pero sa totoo lang silang sumasagot sa module. So that's the problem now. Sabi nga, sa kagamitan, panturo, nagdepende sa sitwasyon. Ngayon, pandemic man, kagaya sabi ko sa inyo, ginamit ko ngayon, nire-record ko ang aking lecture, sana naman, mas epektibo ito kumpara sa mag-send lang ako ng module. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, kung ayaw niyo mag-subscribe sa aking YouTube channel, module lang isend ko, hindi ko i-discuss. Sir, wag naman sir, pero sabi ko man, mahal ko kayo sapagkat Filipino major kayo at saka walang natanggal, tuloy ang ating laban sa pandemic. Ganito pa rin. Kung hiyang kayo dito, yan, mag-lecture ako, don't worry. And of course, in return, dapat din magdaldal din kayo. May reporting tayo kasi teacher man kayo. Sa papanong paraan, ganito din sir, i-record yung report ninyo at of course, ipakita nyo yung instructional material na ginagamit ninyo. But later pa yon. Ako munang babanat ngayon.
Okay? Para may background. And I think malinaw yan sa atin. Then we have also the so-called the folk media. May kanta, puppet show, or drama. When I was in college, nagkaroon kami ng puppet show. Isa sa subject namin sa instructional material, doon man ako sa University of San Carlos, sa Cebu City, may marong elementary school man doon, yung ETD din. Elementary Training Department doon sa Cebu. Sa panahon ng kanilang yung buwan ng wika, kaming mga Filipino major sa subject namin, karoon kami ng puppet show. Enjoy na enjoy yung mga bata. And of course, the preparation, ang haba ng preparation namin. Okay? Pero nga, hindi man pwede natin magawa yan. Wala man din tayong elementary dito sa ating university, o baka magtayo pa in the future. Pero pwede natin gagawin sa high school. Kasi yung iba dyan man magpraktikum sa Labhay. Okay? So, yon. So, yung iba't ibang anyo or format ng kagamitang panturo. Once again ha, pagsulat ng formal, the booklet, the flashcard, flip chart, poster at iba pa. Then sa electronic media, audio tapes, videos, television, radio program. Then sa folk media, halimbawa yung pagkanta, puppet show, or the drama. Then sa pagpili naman ng nilalaman or content, paano ito gawin? So may mga suggestion din dyan. Ayos ng nilalaman, layon, kaugnay ng curriculum, dapat it should be payak, umaayon sa mga kaalaman, then may kaugnay sa kultura at literal na level, then naayon sa socio-economic na sitwasyon, then mahalaga sa ang pagkakasunod-sunod. So yun yung hinggil sa pagpili ng nilalaman. And I think in your education subject, hindi natin masyado elaborate yan. Pwede naman yung, I think na ituro na yan sa inyo kasi sabi ko nga, malapit na kayo mag-practicum. So, alam na alam ninyo yan. Paano pinipili yung content. May mga format ba dyan? Mayroon din. Okay, mayroon din. Okay? Then, sa pagsulat ng script, nung nasa high school kayo, junior, senior, in your English as well as your Filipino subject, surely may drama kayo, may dula-dulaan kayo. Okay? At ito, sa pagsulat ng script sa English o Filipino teacher ninyo, tinuturo din ito. Parang ito sa atin, parang a refresher na lang ito. Okay? Ang script expression, mahalaga at maikli ang pahayag na gagamitin. Then, may ilustrasyon. Then, maayos ang pagpili ng mga salita ayon sa madaling maunawaan. Of course, self-explanatory yan. Then, kaakit-akit o kasiyasiya at humahamon upang sila ay mag-isip. Okay? Kaakit-akit, kasiyasiya at humahamon para sila mag-isip. Then, bumubuo din ng mga creative na kasanayan. So, yun yung sa pagsulat ng script. Itong ilustrasyon na sinasabi, tumutukoy ito sa mag-aaral na bumubuo ng isang larawan o konsepto upang higit na maunawaan ang aralin. Alam niyo yung illustration, alam niyo yan. Ang editing naman, especially sa pagsulat ng script, iniisa-isa at iniwawasto ang mga kailangan at kaugnay na ilustrasyon sa teksto. Binabasa rin ng editor ang wikang pagkakabuo at struktura nito at ganun din ang araling panliterasiya. So, yon. Kung sa drama, ini-edit ninyo, di ba kayo sa reporting, ini-edit ninyo, same is true with the lahat na uri ng panitikan, lalo na ang itong ginagawa natin sa ating silid-aralan. Kailangan din yun. Okay? Kasi pag hindi na-edit, minsan, uy, bulabog. Uy, ano man yun? Bakit may nakasi hindi na-edit? Okay. Then, sa pamagat, dapat kaakit-akit at may kaugnay sa napaksa o nilalaman sa kagamitan. O, yun. Yung pamagat, you have the tema, then ang kagamitan mo, magkaugnay-ugnay dapat yon.
Then pagsaalang-alang sa mga unang pagsusulit, mga dahilan, I think sinabi na rin natin ito, na bakit magbigay ka ng pagsusulit, of course, para masubukan mo yung kakayahan ng mga kabataan. Kaya nga sa atin ngayon, sa ating sistema ngayon sa pandemic, nagbibigay ako ng lecture, but at the end, you have to submit either a reaction or reflection, kasi yun yung batayan ko din kung saan at least may i-record ako para sa grade ninyo. At doon ko man malalaman. Although, itong mga essay na pinapagawa, very subjective. Pero sabi ko man sa inyo noon na hindi naman ako maramot. Ibigay lang dapat nararapat ibigay na hinihingi ko, hindi ako maramot magbigay. Pero yung iba, alam nila 15 points, kailangan ko 3 paragraph. Isang paragraph lang bigay, tapos magsabi, sir, nandyan na lahat, pero kulang. Okay? Pero kulang, nandyan na lahat. Wala akong sinasabing mali, pero kulang. Kaya nga yung mga technicalities, tinitingnan ko. Kasi yung mga essay, yun din yung isa sa mga parang evaluation sa inyo para ma-rate ko kayo. Ito dapat 95. Ito dapat 100. Ito 89 lang. Ito. Pangit ang handwriting. But I'm not saying na pagandahin ang handwriting nyo kasi may mga pangit talaga handwriting. Ang mahalaga na mabasa. Pero sinasabi man sa psychology, your writing reflects your personality. Sabi ko, wow, pangit pang handwriting ko, ibig sabihin, pangit din ako. But I think it does not follow naman. Okay? Sige. Printing. Maaring proseso ng pinagdaanan itong kagamitang panturo sa paglilimbag o pagpaparami. Alam natin printing. Ngayon nga, ang DepEd nagka-problema. Bakit nagka-problema? Hindi naman siguro lahat yung wala mga suporta sa local government. Wala bond paper, wala mga printer, wala lahat. Okay? Dapat na-print na yung mga module, teacher pa nagpiprint. So, that's more on printing. Para maparami, of course. Marami mga estudyante para i-distribute mo. Then, adoption ng mga materyales, may mga criteria at angkop na gagamiting materyales. So, sa adoption, tingnan yung criteria kung angkop na itong gamitin ang materyales na ito. Then, pakikisangkot ng mga mag-aaral o instructor o facilitator sa pagpili ng mga material na ina-adapt. So, kailangan din. Minsan, may mga officers naman tayo sa classroom. So, tingnan din, okay ba ito? Nadalhin natin ito. Okay ba gamitin natin ito sa klase? So, depende yan sa inyo bilang instructor, bilang teacher, bilang facilitator. Napansin nyo dito, ginagamit facilitator, instructor. Kasi as teacher, lalong-lalo na sa atin, sa kolehiyo, kami mga teacher, facilitate na lang sana kami. Yung ibang ang eskwelahan, bigyan lang yan ng handouts. Pagkatapos dyan, estudyante nang magdaldal. Hindi na teacher magdaldal. But for the meantime, ako munang magdadaldal ha. Expect na bawat 39 bawat isa sa'yo, magdaldal-dal din kayo. Pagkatapos ko itong lahat na paksa na gusto kong ibahagi sa inyo. Expect na mangyayari din yan sa inyo. So, with that, I think, sana naman may naimbag ako sa topic na ito, may natutunan kayo sa paksang ito, mga simulain sa paggawa ng paghanda ng evaluation sa kagamitang panturo o instructional material. So, your assignment, I think this will be your second assignment. Isulat lang, 15 points. Anong natutunan mo dito sa ating lecture ngayon? Ganon kasimple ha, ganon kasimple. But once again, margin, indentation, that's 15 points. I'll expect 3 or more paragraph na 3 higit pang talata ang kailangan ko. Pagbigyan mo ako ng isang talata lang, bigyan din kita ng 5 points. Bakit? Tama yun, wala akong sinabing mali, pero kulang. Kaya nga sabi, tinimbang ka, ngunit kulang. Malinaw sa lahat ha, malinaw yan sa lahat. And that will be your second output na ibibigay sa akin. Yung iba, naka-advance na, maganda. Okay, okay na yon. Then, once again ha, doon lang sa messenger isend, sulat ninyo, yung iba naka-encode, wala namang problema. Picturean ninyo, yung iba, dineretso nila, wala naman ding problema. Kasi, sabi ko na sa inyo, pag sa email ko, ang tagal i-check kasi i-download ko pa.
Samantala ito, pagbukas ko nandyan na, basa agad, then may mabigyan ko kaagad ng karampatang points. Okay? So, once again, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all. Dalaygon ang Diyos.